Yun! What's up? Kumusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan ng aking Facebook, YouTube at saka sa TikTok, alam niyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is sapat na po yan para mas lalo pa tayong magaganahan. Okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito ay piliin ang ganitong lalaki para hindi ka mahihirapan. Yes. Well, actually, kung minsan is tayo lang din yung nagbibigay ng pasakit sa ating sarili. Na tayo mismo. Na yung tayo lang din kumukuha ng bato na para ipukpok sa ulo natin. Lalong-lalo na sa inyo ng mga kababaihan din talaga. Kasi marami akong nakakausap na nasa huli yung pagsisisi. Na kung minsan kulang din sa pagkikilatis yung isang babae. Based on my experience na rin mga utol na kung minsan napapansin ko sa mga babae ay madali lang din makuha yung tipong hindi pa lubos na kilala yung isang lalaki ay sinasagot na. Na ito rin yung minsan na dahilan na mas lalo mong ikadadapa or mas lalong masisira yung future mo. Na palagi ninyong tandaan ha, nakasalalay po yung future ninyo sa taong pinipili ninyo o sa lalaking pinipili ninyo. Na like for example, may lalaki kang napili and then hindi mo siya kinilalan muna and then sinagot mo na kaagad. So once na kayo ay nagsama or once na tumagal na kayong dalawa, syempre doon nyo na makikilala yung bawat isa. Na siya pala ay hindi mo kamatch. Hindi pala ito yung tipo na lalaki na nagugustuhan mo. Na yung lalaki pala na ito is maraming tinatago or na kung ano-ano pa dyan. Yes. And then, ito mga utula, yung pinakasusi talaga ay nasa sa inyo ng mga babae. Kayo yung pumili Kayo yung nililigawan. That's why mag-ingat talaga kayo. So pero ito, sa video na ito, ay ituturo ko sa inyo. Kung ano ba yung kailangan ninyong piliin ng mga lalaki, kung ano yung tipo ng mga lalaki para hindi na rin kayo mahihirapan pa. Okay? Lalong-lalo na sa mga wala pang jowa dyan. So ito, wag na nating papatagalin pa. Una sa lahat ay financially stable. Yes. Which is may sariling source of income. May kinikita utol. Like for example, may negosyo or may trabaho. Yung hindi siya hihiram ng pera sa'yo. Or yung hindi yung ikaw itong magbibigay sustento sa lalaki. So yun po yung piliin ninyo. Dahil kung minsan utol, may mga lalaki din na naglilin lang ng mga babae na dahil sa pagmamahal ng isang babae ay magpapalabas ng pera yung babae para sa lalaki. Yes, may lalaki ding nanggagamit na gagamitin yung love para pipirahan yung isang babae. So mag-ingat din kayo utol, lalong-lalo na kapag yung isang lalaki ay walang trabaho. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is may naipundar. Okay? Well, isa pa ito na kailangan nyo ring tignan na kung ano ba yung magiging future mo sa lalaking ito. Kung may naipundar na ba? Kung nakapag-establish na ba? Or kung ano na yung status ng buhay niya. Or yung estado ng buhay niya. Na like for example, may naipundar na siya na bahay, may kotse na, or may negosyo. Is dito mo rin makikita na uy, hindi ako mahihirapan sa lalaking ito. Unlike sa wala pang naipundar. Na let's say, kung minsan is may trabaho, yes, maraming pera, pero bakit wala siyang naipundar? So kailangan mo rin itong kilatisin muna. Na baka siya yung breadwinner, na baka ikaw yung maging kaagaw ng sustento ng pamilya niya once na pumasok ka sa relationship na ito. Yes. So kailangan mo talagang tignan muna utol. Kung kaya ka na ba niyang buhayin? Na kaya ka niyang pakainin 3 times a day? Yes po. So isa po yan sa kailangan ninyong tignan. And then yung pangatlo natin is edukadong tao. Actually nagmamata rin talaga ito. Na hindi ito biro real talk ito mga utol. Na kung minsan kasi may mga babae mapalalaki din na once na tumanggap tayo ng tao na hindi edukado
or hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay minsan napakahirap ispelengin, napakahirap intindihin, napakahirap unawain, at saka napakahirap din na ipapaintindi sa taong walang pinag-aralan. Not unless na, like for example, high school graduate lang, pero kahit paano is nakapag-aral. Yung ganitong level na antas utol ng pinag-aralan ng isang tao ay okay na rin. Marami niyang natututunan. Marunong niyan maggalang. Unlike sa hindi nakapag-high school, like for example, yung jowa mo is elementary graduate lang. Hindi ko naman nila lahat kasi marami namang tao na kahit hindi nakapag-aral ay nagmamasid na kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Pero meron pa rin talaga na most of it sa mga hindi nakapag-aral hanggang high school is ito yung mga mahirap din talaga intindihin at saka mahirap makaunawa. Yes, real talk lang po ito mga utol, na once na kung ito yung naging jowa mo ay talagang mahihirapan ka lang, na naghanap ka lang din ng tao na magpapahirap sa sarili mo. Okay? So if I were you, mas mainam is yung nakapagtapos or yun na nga isang nakapag-graduate and then yun may magandang trabaho. Para siya na rin mismo ay hindi mahirapan makapaghanap ng trabaho. Biruin mo yan, lalaki yan utol so yun, and then ito, yung pang-apat natin is nasa long-term relationship ang past. Okay, kailangan nyo rin itong tignan. Kasi kung minsan dito sumasabla yung isang lalaki na natatakot sasabihin sa isang babae na yung past relationship ko is long-term kami kasi baka aatras yung babae. Pero yung hindi nila alam o hindi alam karamihan ng mga lalaki ay mas lalong umaatras yung babae once na yung lalaki or yung past relationships ng mga lalaki or ng lalaki na ito ay puro short term. Hindi tumatagal sa relationship. So ibig sabihin utol ay magkakaproblema ka rin sa ganitong klaseng lalaki na baka hindi rin kayo tatagal. So mas piliin mo pa rin na tumatagal sa relationship at saka yung hindi ganun karami yung past relationships niya, na hindi na ganun kadami din yung mga exes niya. So basta long-term relationship utol, sigurado magiging long-term din yung relationship ninyo. Okay, so yun. And then ito, yung panglima natin is wala pang anak. Yes, ito din. Real talk din ito mga utol. Na kapag may anak yung isang lalaki or yung pinili mong lalaki ay mahihirapan ka lang. Kasi may kaagaw ka Lalong lalo na yung babae na yon ay posible or yung ina ng anak nila ay posible talaga na maghahabol sa sustento. Na isa ito na magpapagulo sa relationship ninyo, na mas lalo ka ring mapapraning. Marami naman dyang lalaki na single at saka wala pang anak. So pero kapag ito yung pinili mo na may anak talaga utol, pinahirapan mo lang lalo yung sarili mo. Okay? So yon. And then ito yung panghuli natin is yung hindi mabisyo at mabarkada na lalaki Kasi once na mabisyo o mabarkada, sigurado mae-echapwera ka lang ng lalaking ito. Dahil ito yung mga tipo na lalaki na hindi pa handa sa relationship, na hindi pa handa sa commitment, na hindi pa handa sa pagsubok ng buhay. Happy-go-lucky lang. Yes, inuman sa barkada, labas dito, labas doon. And then, yun na nga isa, marami pang bisyo. Umiinom na kung ano-ano pa dyan. Yes, sabong. Kasi makikita rin natin dito na yung ganitong klaseng mga tao ay walang pangarap or walang future. Yes, na pansariling kaligayahan lang yung iniisip. So kung ganito or ito yung klase na lalaki yung pipiliin mo, mas lalo ka rin mahihirapan utol. Okay? So yun lang po. Or sa mga ilan-ilan na sinabi ko dito na para hindi na rin kayo mahirapan sa ganitong klaseng lalaki. Actually marami pa yan Pero at least yung mga binigay ko sa inyo na mga klase ng lalaki ay kailangan nyo na rin iwasan at saka para hindi na rin kayo mahirapan. Kasi lagi ninyong tandaan mga utol, nasa huli po yung pagsisisi. At saka ito, lagi nyo ring tandaan na nasa inyo po yung pinakasusi sa lahat-lahat. Okay? Sunod po mga utol maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko